Narito ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. Hangar ni KOJC leader Apollo Kibuloy, posibleng konektado sa underground bunker, pantay sarado ng Philippine National Police. Senator Bato de la Rosa, umaming tinawagan si Colonel Espenido, itinangging ipinapatay ang mga sangkot sa ilegal na droga. Congressman Paulo Duterte, nakipag-ugnayan na sa Quad Committee ng Kamara sa pagkakadawit ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hearing. Sa MBC TV correspondents, American National, 2 Pinay arestado sa buy-bust operation sa Davao City. Sa MBC TV Sports, EJ Obiena, tinapos na ang 2024 campaign dahil sa spine injury. At sa showbiz button, Candy Pangilinan, nag-self-quarantine matapos ma-diagnose na shingles ang inakalang pimples. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang isang pasyente habang sugatan naman ang 3 iba pa matapos looban ng gunman ang isang ospital sa Dasmariñas City sa Cavite. Ang sospek basta na lang daw pumasok at harap-harapang pinaulanan ng bala ang mga biktima bago tumakas gamit ang getaway vehicle. Narito ang ulat ni Giselle Ricafort. Hindi sa sakit na matay ang isang pasyenteng nakaratay sa ospital sa Barangay Buroldos, Dasmariñas City sa Cavite, kundi sa pamamaril. Ayon sa Dasmariñas Police, natutulog lang sa kanyang kama sa emergency department ang 36 anyos na biktimang si Chati Timbang nang biglang pumasok ang isang gunman at saka siyang malapitang pinaulanan ng bala doon. Sugatan naman ang 62 anyos na ina ng biktimang si Conchita Timbang na nooy natutulog lamang sa tabi ng kanyang anak. Habang papatakas ay binaril din ng sospek ang isang individual na kanyang nasa lubong na kinilalang si Abdul Batuwa, 40 taong gulang. Nagtamo ito ng sugat sa kanyang balikat habang isa pa ang nadamay at sugatan na kinilalang si Nedia Vasque, 52 taong gulang. Tinutugis na ang gunman gayon din ang 2 pang kasabuat na pumikap sa kanya gamit ang motorsiklo matapos ang pamamaril. Iniimbestigahan na ng mga pulis kung ano ang motibo sa nasabing krimen. Para sa MBC TV Network News, Giselle Ricafort, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Full force naman ang pambansang pulisya sa pagmamanman sa hangar ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na pinaniniwala ang konektado sa umano'y underground hideout nito. Ito'y matapos kumpirmahin ni Philippine National Police spokesperson Colonel Jean Fajardo na may nadetect pa rin silang paggalaw sa ilalim ng KOJC compound. Ang mga detalye alamin sa balita ni Edniel Parosa. Bantay sarado ng Philippine National Police ang hangar ni Pastor Apollo Kibuloy sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Police Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng PNP, may mga impormasyon kasing konektado ito sa underground bunker kung saan pinaniniwala ang nagtatago ang religious leader, bagay na dati na umanog na ipabalita. Sa isang public televised briefing, binanggit ni Fajardo na kumpirmadong may mga paggalaw sa ilalim ng compound, batay na rin sa kanilang gadget. Tiniyak ng Chief Publicist ng PNP ang kakayahan ng device na nagamit na umano sa mga nagdaang rescue and retrieval operations. Nabalita na po ito dati pa na talagang itong si Pastor Kibuloy ay mahilig talaga
na magpagawa ng mga bunker na ito, at yan ang binabantayan natin dahil base sa information nga po natin na itong tunnel po na ito ay tatagos hanggang doon sa kanyang hangar, at yan po yung binabantayan natin para siguraduhin na hindi po makakatakas itong mga subjects ng warrants of arrest po natin. Matatanda ang una ng binanggit ni Davao Police Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III na may 4 na helicopter at 2 eroplano ang KOJC na may pribado pang taxiway patungong Davao International Airport. Ginawa naman ni Fajardo ang bagong pahayag isang araw matapos sabihin ni Interior Secretary Benner Abalos sa mga reporter sa Campo Crame na may maganda ng development sa paghanap kay Quiboloy. Wanted ang pastor at 4 pang kapwa-akusado sa qualified human trafficking at child sexual abuse. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tila nakahanap naman ng kakampi ang pambansang pulisya sa Commission on Human Rights o CHR at iba pang advocacy groups kaugnay ng patuloy nitong pagtugis kay KOJC leader Apollo Quiboloy. Nila nakapaloob sa mandato ng kapulisan ang magsilbi ng arrest warrants, ito'y kahit pa maimpluwensya ang sisilbihan nito. Narito ang ulat ni Val Gonzalez. Sa gitna ng nagpapatuloy na police operation para isilbi ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Quiboloy, ay nakakuha ng malakas na suporta ang pulisya mula sa Commission on Human Rights, Volunteer Against Crime and Corruption o BACC at Grupong Akbayan. Ayon kay CHR Chairperson Attorney Richard Palpalatok, mahalaga ang aksyon ng Philippine National Police bilang pagpapanatili sa rule of law kahit na gaano pa ka-impluensya ang target na personalidad gaya ni Pastor Quiboloy. Ganito rin ang paninindigan ng VACC at Akbayan sa usapin na ngayon ay nakakakuha na ang pulisya ng simpatsya ng publiko, lalo na sa social media. Giit ni Palpalatok, pagtugon lamang ito ng PNP sa kanilang mandato na isilbi ang legal na warrant of arrest na siyang ipinag-uutos ng korte. Sabi pa ng CHR na regular na kritiko ng PNP, ang bilang ng pulisya na nakadeploy sa KOJC compound ay sapat lamang sa hinihingi ng sitwasyon basta't ito'y nakasalig sa legalidad at hindi lalabag sa karapatan ninuman. Ayon naman kay Boy Evangelistra ng BACC, kailangang ipatupad ng PNP ang batas ng walang sinisino. Pero sa panig ni Rafaela David ng Grupong Akbayan, pagpapakita lamang daw ito ng tunay na pagnanais ni Pastor Quiboloy na umiwas sa hustisya ng ating bansa. Una pa lamang aniya ay tumanggi na si Quiboloy na humarap sa patawag ng Senado para sagutin ang mga seryosong aligasyon laban sa kanya gaya ng sexual abuse at human trafficking, at bilang pagpapakita ng simpatya at pagkakaisa sa pagsuporta sa PNP, umaapila ang VACC at Akbayan sa publiko na tulungan ng pulisya na maiharap sa kamay ng hustisya si Pastor Quiboloy at maipakitang kahit na ang isang umaangkin na appointed son of God ay dapat na masaklaw ng ating batas. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, itinuro ni Colonel Jovi Espenido si dating Philippine National Police Chief Bato de la Rosa na siyang nagutos na patayin ang mga sangkot sa iligal na droga, lalo't may kota raw silang hinahabol noon. Pakinggan natin ang report ni Kyle Bulyas. Yung reward system, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yun ang... Ito ang isiniwalat ni Police Colonel Jovi Espenido sa ikatlong pagdinig ng House Quad Committee sa issue ng extrajudicial killings sa war on drugs ng nakaraang Duterte administration. Ayon kay Espenido, mayroong kota at reward system sa giyera kontra droga na siya namang inabuso ng mga kapulisan. Sa pahayag ng poster boy ng drug war, sinabi nitong tanging mga pusher at user lamang ang napapatay pero hindi ang mga source ng droga.
Bukod dito, sinabi rin ni Espenido na direkta siyang nagre-report kay dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald Bato de la Rosa at kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay naman ito ng pagtatalaga sa kanya bilang hepe ng Albuera Police sa Leyte, kung saan personal pa siyang tinawagan ni Senator Bato. Ayon kay Espenido, hindi pangkaraniwan na tinatawagan mismo ng hepe ang katulad niyang isang major pa lamang noon dahil sinusunod-anya nila ang chain of command sa pagtanggap ng kautusan. Samantala, sa panayam ng DZRH, sinabi ni Manila 3rd District Representative Congressman Joel Chua na kapani-paniwala naman ang mga pahayag ni Espenido. Base sa kanyang spontaneous na pananalita, tuloy-tuloy, makikita mo talaga na parang very truthful naman yung kanyang sa tingin ko po may kapani-paniwala po. Of course, syempre, sa korte pwede po yan i-cross-examine para yung matest yung kanyang credibility. But based on my perception, dun sa nung tinatanong ko siya at tinitignan ko kung kanyang body language, kung paano siya sumagot, mukhang talagang siya, diretso. Dahil anya sa mga isiniwalat ni Espenido, marami pa umanong magiging revelasyon sa mga susunod na pagdinig ng Quadcom sa war on drugs. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, umami naman si Senator Ronald Bato de la Rosa na tinawagan niya noon si Colonel Jovi Espenido noong panahon ng Duterte drug war. Revelasyon ni Espenido, pagpatay umano ang tinutukoy ni de la Rosa sa direktiba nitong pagbuwag sa mga illegal drug syndicates sa Albuera, Leyte. Ang balitang yan, tinutukan ni Nicole Lopez Poyawan. Inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na tinawagan niya si Police Colonel Jovi Espenido, ang hepe ng Albuera, Leyte noong kainitan ng war on drugs. Ito ang pahayag ni de la Rosa matapos ibunyag ni Espenido sa Quadcom hearing sa Kamara na tinawagan siya ni nooy PNP Chief General de la Rosa at nagpapatulong na buwagin ang mga sindikato ng illegal na droga sa Albuera. Sa Quadcom, sinabi ni Espenido na ang kautusan ni de la Rosa na buwagin ay tumutukoy sa pagpatay sa mga individual na may kinalaman sa illegal drug trade. Sabi niya ni de la Rosa sa telepono, dapat galingan ni Espenido sa trabaho dahil gagawin niya itong hepe ng Albuera, kaya dapat masawata ang mga droga sa nasabing bayan. Pero sa interview ng Balansyado sa dating PNP chief, itinanggi nito na ipinapapatay niya ang mga sangkot sa illegal na droga. Bugin talaga. Bugin. Yung man klaro na kaya siya nilagay doon para mag-operate siya sa drug problem sa lugar ng syudad na yun. So, yun ang instruction sa kanya. Na dapat buwagin niya yung mga sindikato dyan. Pero hindi ko sinabi na patayin. Alangan naman magbigay ako instruction sa kanya, pulisya. Sabihan ko siya ng illegal instruction na patayin. Wala naman siya sinabi na sinabi kong patayin ko, papatayin niya. Opo. Hindi nyo itinatanggi na may instruction kayo na buwagin ang mga sindikato ng droga? Yes. Kaya nga siya nilagay ko doon dahil nagtiwala ako sa kanya. Matatandaan na nakilala si Espenido sa pagbuwag sa illegal drug trade sa Albuera na di umano'y ino-operate ni Kerwin Espinosa, anak ng nasawing si Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. Ito si Nicole Lopez Poyawan para sa MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng pole vault, inanunsyo na ng Filipino pole vault at Olympian na si EJ Obiena ang pagtatapos ng kanyang kampanya sa naturang sport para ngayong taon. Kailangan muna kasi itong unahin ang pagpapagaling sa kanyang spine injury na una pang naramdaman bago ang pagsabak sa 2024 Paris Olympics. Ang mga naging pahayag ni EJ Obiena tutukan sa report ni Matchpoint Mili Borja. Tuluyan ang tinuldukan ni World No. 3 Filipino pole vaulter EJ Obiena ang natitirang kampanya nito para ngayong taon dahil sa iniindang spine injury. Kabilang narito ang partisipasyon ng atleta sa Philippine International Pole Vault Challenge.
na pangungunahan ng kanyang team sa Setyembre sa Makati. Inanunsyo ni Obiena ang balita sa pamamagitan ng social media post, kung saan sinabi nitong muli niyang naramdaman ang naturang injury sa nagdaang celestial leg ng Diamond League, kung saan ito nagtapos sa ikalimang pwesto. Magugunit ang isiniwalat ng 28-year-old pole vaulter na na-diagnose ito na may spine injury bago pa man sumabak sa 2024 Paris Olympics. Facet problem. It's the small joint at the back. It's between the L4, L5 region, but it's not just one facet joint, it's multiple facet joints, and those things have sensory nerves, and those nerves get triggered and irritated, and with that they cause spasm, inflammation, restrictive movements, and all of these things. This has been reoccurring this season quite a bit. I was in the US when it first started. If you watch closely the competition in LA, every time I walk out of the pit, it was very slow. It's not because I was trying to slow it down. I can't move right away after I jump. It spasms, it locks up, and sometimes it doesn't relax, and sometimes it does. I wish there was a specific point that I know, okay, this time it's gonna lock, this time it's gonna move. Nakatakda pa sanang sumabak si Obiena sa 3 pang events na ISTAF Berlin, Zurich Diamond League at Diamond League Final. Sa ngayon, kailangan muna nitong sumailalim sa 4 na linggong pagpapagaling at nangakong magbabalik sa 2025 indoor season nang walang iniindang sakit. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito pa mga balitang dapat nyong abangan. Magjowang vlogger, 17 iba pa na suspect sa phishing inaresto ng PNP ACG. Bakunahan kontra African Swine Fever aarangkada na bukas. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Women and Men sasabak sa exhibition match laban sa Japan teams. At sa Showbiz Spotted, Michael Learns to Rock, maghatid ng nostalgic feel sa Pinoy fans sa Nobyembre. Lahat na yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Samantala, sumiklab naman ang isang sunog sa bahagi ng Baseco compound sa may port area sa Maynila at umabot pa sa 2nd alarma. Alamin natin ang latest mula kay Boy Gonzales. Boy. Samantalang ito ay kontrolado na ng mga tauhan ng Bureau of Protection ng sunog na sumiklab dito sa Baseco compound, port area, Maynila. Nagsimula ang sunog alas 11 pasado at ito ay dineklarang kontrolado alas 11:52. Ang sunog sa mga residential area nagawa sa light materials. Ang mismong eksaktong lugar, Block 17A, ito yung sa outside ng Baseco compound sa port area. Ayon sa BFP, bagamat napakasikip ng kalsada, tanging tao lamang ang pasok doon sa pinangyayarihan ng sunog. Ang ginawa ng mga bumbero, umakyat sila sa mismong bubungan ng mga kabayan at doon na nagbomba ng tubig. Ang dagdag pa ng Bureau of Protection, pabilis naman ang kanilang pagresponde dahil sa isa ring nakatulong kanina, bagamat hindi naman ganong kalakasan ng pag-ulan, bumuhos yung pag-ulan kanina. Agad na naglikas ng mga kagamitan ang mga residente sa naturang sunog, maliban na lamang sa ilang mga gamit. Inaalam na ngayon ng arson investigator ng BFP ang sanhi na sunog kung may nasaktan o mga nasugatan at ang halaga ng pinsala ng naturang sunog sa Baseco compound. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales.
Sa iba pang balita, nasa kote ng Philippine National Police ACG o Anti-Cybercrime Group ang magkasintahang vlogger at 17 iba pa sa kasong phishing sa Imus, Cavite. Ang modus ng mga sospek, magpapanggap na empleyado ng bangko para makakuha ng sensitibong impormasyon mula sa mga biktima. Pakinggan natin ang ulat ni Edniel Parosa. Sinalakay ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang hinihinalang kuta ng voice phishing o phishing sa Imus, Cavite. Dito nasukol ang 19 na sangkot sa nasabing pang-i-scam, kabilang ng 2 social media personalities na hindi na pinangalanan pero magnobyo umanong vlogger. Ayon kay PNP ACG Director, Police Major General Ronnie Francis Cariaga, sinuyod ang lugar katuwang ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data. Nakumpiska sa mga suspect ang mga SIM card, mobile devices, laptop, mga dokumento sa bangko at script na kanilang gamit sa panggagancho. Modus na umano ng mga ito ang magpanggap bilang taga-bangko at mangumbinsing mag-update ng credit card ang kausap para makahingi sila ng impormasyon. Sa panayam naman ng D0H News, sinabi ni ACG spokesperson Police Lieutenant Wallen Arancillo na 11 taon nang nag-ooperate ang sindikato pero marami sa mga bagong aresto ay narekrut lamang nang hindi umano alam na scam ang kanilang pinasok. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nakikipag-ugnayan na sa Quad Committee si Congressman Pulong Duterte para tuldukan ng pagkakadawit sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isyu ng madugong war on drugs at illegal na pogo. Ang mga detalye tinutukan ni Milky Rigunan. Kumilos na si Davao City Representative Paulo Duterte at sa wakas na ipag-ugnayan na sa Quad Committee na nag-iimbestiga sa kanyang ama sa war on drugs, extrajudicial killings at pogo ng nagdaang Duterte administration. Ito ang kinumpirma ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, Chairman ng House Committee on Public Accounts, isa sa 4 na komite na bumubuo sa Quadcom. Ayon kay Paduano, ang sulat ni Congressman Duterte ay naka-address kay Congressman Robert A. Barber, Chairman ng House Committee on Dangerous Drugs at tagapamuno ng Quadcom. Sa kanyang manifestation sa Quadcom hearing, sinabi ni Paduano ilang pahina ang sulat kaya na-request ni Barbers na mabasa muna ito ng komite, lalo at pasado alas 11 na kagabi, ongoing pa rin ang hearing. Si Colonel Jovi Espenido ang pinakahuling witness na prinisinta kahapon ng Quadcom tungkol sa EJ case at war on drugs. Idinawit ni Espenido si dating PNP chief at ngayon ay Senator Ronald Bato de la Rosa sa EJ case at illegal drugs sa basbas umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa testimonya ni Espenido, ang STL o Small Town Lottery at Pogo ang pinagkukunan umano ng pondo ng nagdaang gobyerno na dumadaan daw kay dating Presidential Assistant to the President at ngayon ay Senator Bongo panlagay sa mga tiwaling polis. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Rigunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kinastigo naman ng isang senador ang Bureau of Immigration dahil sa kabiguan nitong magsampa ng kaso laban sa mga government employees na sangkot sa pamimeke ng passport at birth certificate. Naungkat ang isyong ito matapos matuklasan na peke ang mga identification documents ng magkakapatid na Alice, Sheila at Wesley Guo. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Kinastigo ni Senador Raffy Tulfo ang Bureau of Immigration dahil sa kabiguan nitong makasuhan ng kahit isang empleyado ng Philippine Statistics Authority o PSA at Local Civil Registrar's Office na kasabwat ng mga dayuhang namemeke ng mga pasaporte at birth certificate. Sinabi ni Tulfo na bukod sa mga miyembro ng pamilya ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ay napakarami ng mga dayuhan, partikular ng mga Chinese nationals ang naharang gamit ang mga peking dokumento. Sa mga pagdinig ng Senado ay napatunayang gumamit ng mga peking dokumento ang magkakapatid na Alice, Sheila at Wesley Guo para sila ay magkunwaring mga Pilipino. Idinagdag pa ng Senador na noong 2023 ay 17 Chinese nationals din ang nasa kote ng Bureau of Immigration na gumamit ng Philippine passports papasok at palabas ng bansa. Para kay Tulfo, malinaw na banta sa seguridad ng bansa o national security threat ang pagpeke ng mga dayuhan ng mga dokumento ng Pilipinas para sila ay maging Pilipino.
Duda ng senador ay baka hindi lang si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go Huaping ang may sensitibong posisyon sa gobyerno kahit sila ay mga Chinese nationals. Pinakikilos nito ang Bureau of Immigration na masusing imbestigahan, huliin at kasuhan ang mga sangkot sa pagpeke ng mga dokumento gaya ng mga birth certificate at pasaporte pabor sa mga dayuhan. Ganon din paigtingin ang paghuli sa mga dayuhang gumagamit nito dahil sila ay nakakuha ng mga legal na pasaporte at birth certificate gamit ang mga pekeng dokumento. Matatandaan na ibinulgar ng National Bureau of Investigation o NBI na mahigit 1,200 na late birth registration ang kanilang natuklasan sa Santa Cruz, Davao del Sur na karamihan ay mga Chinese nationals. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaz, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas. Tulad kahapon, habagat pa rin ang nagpapaulan sa western sections ng Central at Southern Luzon at sa Visayas. Asahan ng mga pabugso-bugsong ulan simula ngayong tanghali sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Gayon din sa Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, National Capital Region, buong Calabarzon at rest of Mimaropa. Bahagyang masungit din ang panahon sa Palawan, Negros Islands at Western Visayas dahil sa habagat. Habang cloud clusters naman ang tinatayang magdadala ng panandalian pero malalakas na ulan sa Caraga at Davao Region. Samantala, bagamat magpapatuloy ang bugso ng habagat, binabantayan din ng Pag-asa ang posibilidad na may mabuong low pressure area na siyang magpapaulan sa Eastern Visayas at Mindanao sa mga susunod na araw. Over the weekend, magiging maulan sa malaking bahagi ng bansa. At batay naman sa pinakahuling tropical cyclone forecast ng Climatology and Agrometeorology Division ng Weather Bureau, tinatayang aabot mula 6 hanggang 10 bagyo pa ang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility simula Setyembre hanggang bago matapos ang 2024. Yan ang latest sa lagay na ating panahon ngayong Huwebes. Para sa MBC TV Network News, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, umabot na sa higit 200 litro o 200,000 litro na ang nakokolektang langis ng Philippine Coast Guard mula sa lumubog na MT Terra Nova sa Bataan. Alamin natin ang update mula kay Boy Gonzales. Boy. Umabot na sa mahigit sa 232,000 litro ng industrial fuel oil ang nakuha mula sa lubog na MT Terra Nova sa Bataan. Ayon sa Philippine Coast Guard, sa kabila ng masamang panahon kahapon, nagpapatuloy ang siphoning operation sa Terra Nova. Ang 200,000 litro kada araw talaga ang target ng Salvor Company na makuha mula sa barko kada araw. Sabi ng PCG, sa kabuuan, nasa 806,000 litro na ng langis ang nakuha mula sa tanker. Bagamat 1.4 milyong litro ang laman ng MT Terra Nova, nilinaw naman ng PCG na posibleng lumagpas rin ang kanilang makolekta dahil sa nahaluan na nito ng tubig dagat. Habang ilihigop kasi ang langis mula sa cargo hold ng Terra Nova, pinapalitan ito ng tubig dagat para hindi gumalaw o biglang umangat ang tanker na pwedeng magresulta naman ng panibagong problema. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pang balita, aarangkada na bukas ang bakunahan sa mga baboy kontra African Swine Fever sa lalawigan ng Batangas. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Assistant Secretary Dante Palabrica na si sentro ito sa Lobo, Batangas na ground zero ng sakit. Pero muling iginit ni Palabrica na kailangan munang matiyak na hindi ASF infected ang baboy upang maging mabisa ang bakuna. O nitong nakaraang linggo umano ay nagbahay-bahay ang mga otoridad upang malaman kung sino ang gustong magpabakuna sa kanilang baboy at kinuhanan din ng blood samples. As of now, nakapwesta tayo sa Batangas. Especially itong sa Lubo.
no? Pagka sinurrender nila yung baboy at may simptomas, papatayin. Bukas ay magkakaroon na kami ng controlled vaccination ng ASF. Uunahin namin ang apektadong bayan ng Lubo upang malaman natin kung itong sistemang pagbabakuna ay makahihinto sa paglaganap ng sakit. Nakatakda namang maghatid ng major throwback feels sa Pinoy fans ang Danish band na Michael Learns to Rock. Ang Paint My Love at 25 Minutes Hitmakers magbabalik Pinas sa Nobyembre. Ang iba pang detalye sa Take Us to Your Heart concert ng MLTR, panoorin sa Showbiz Report na ito. 25 minutes. Paint My Love. Paint my love. You should paint my love. It's the picture of 1,000 sunsets. At It's Gonna Make Sense. It seems your sorrow never ends. Someday it's gonna make sense. Yan ang ilan sa mga pinasikat na kanta ng bandang Michael Learns to Rock o MLTR. Ang Danish soft rock band na nabuo noong late 80s magbabalik Pilipinas para muling maghatid ng nostalgic feels sa Pinoy fans. Ang Take Us to Your Heart concert celebrating the hits gaganapin sa November 5 sa Mall of Asia Arena. Ang pre-sale nakaschedule sa August 31 habang sa September 1 naman aarangkada ang general ticket sales. Nagkahalaga ito ng mula 1,250 pesos hanggang 7,850 pesos para sa MLTR zone. Maliban sa Pinas, bahagi rin ng kanilang Asia tour ang Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore at Vietnam. Huling nasa bansa ang iconic band taong 2022 para naman sa kanila noong Back on the Road tour kung saan nagtanghal ito sa Manila, Cebu at Davao. Narito pa mga balitang dapat ninyong abangan. Rehabilitasyon ng Guadalupe Bridge, aprobado na ni Pangulong BBM. Sa MBC TV correspondents, drug suspect arestado sa Olongapo City. Sa The Better News, DZRH humakot ng parangal sa 12 Makatao Awards ng PMAP. Sa MBC TV Sports, Alas Pilipinas Women and Men sasabak sa exhibition match laban sa Japan teams. At sa Showbiz Spotted, Candy Pangilinan nag-self-quarantine matapos ma-diagnose na shingles ang inakalang pimple. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, aprobado na ni Pangulong BBM ang planong retrofitting ng Guadalupe Bridge bilang paghahanda sa banta ng matinding lindol. Nakatakda rin maglabas ng kaukulang traffic management plan para naman sa ikagiginhawa ng mga apektadong motorista. Ang buong detalye alamin sa report ni Rose Babiera. Inaprubahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang proposal na i-repair ang Guadalupe Bridge at gawin itong earthquake resistance na kayang alpasan maging ang magnitude 8 na lindol. Sa kanyang Facebook post, sinabi ng Pangulo na inaprubahan niya ang rehabilitasyon ng tulay kasabay ng pagtalakay sa mga update at plano sa mga infra projects sa bansa sa ginanap na 20th National Economic and Development Authority o NEDA board meeting sa Malacanang. Ang rehabilitasyon ng Guadalupe Bridge ay bahagi ng Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Movement Project na layong patatagin ang mga transport networks sa bansa bilang paghanda sa mga kalamidad gaya ng lindol. Ayon sa Pangulo, nakikipagtulungan na din ng gobyerno sa mga eksperto sa paglikha ng traffic management plan para mabawasan ang epekto ng malalang traffic na pinapasa ng mga commuter. Ayon kay NEDA Director General Arsenio Balisacan, ang project na ito, bagamat may opisyal na pondong natatanggap mula sa Japan International Corporation Agency, ay nakatag na may problematic na funding sa NEDA dahil sa mga delay sa implementasyon nito.
Kaya naman sa pagtitipon, siniguro ni Balisaka na matalakay ang request ng karagdagang pondo at ekstensyon sa implementasyon ng proyekto. Tinatayang 365,000 na motorista ang dumadaan sa EDSA sa pamamagitan ng Guadalupe Bridge. At noong Hulyo, matatanda ang inanunsyo ng Department of Public Works and Highways o DPWH na target na simulan ng ahensya ang rehabilitasyon ng tulay sa Q4 ng taong ito kapag natapos na ng gobyerno ang expansion sa EDSA. At ngayong aprobado na ng Pangulo ang proyekto, inaasahan na mas mapadali pa ang implementasyon nito. Kasabay nito, tinalakay din ang rehabilitasyon ng Lambingan Bridge at dagdag pa ng Pangulo, nakatutok na din aniya ang NEDA sa modernisasyon ng Lagundingan International Airport sa Mindanao na inaasahang magpapasigla ng ekonomiya ng rehiyon, dulot ng mas pinahusay na travel experience. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isusulong naman ng Trabaho Party List ang paglikha ng isang centralized job vacancy database para mas mailapit sa publiko ang samut-saring work opportunities, gayon din para matiyak na akma sa kanilang kakayahan ang trabaho na kanilang mapupuntahan. Nagbabalik si Edniel Parosa. Isinusulong ng Trabaho Party List na gawing #1 priority ang trabaho ng mga mamamayan. Bagamat tapos na kasi ang pandemya, ramdam pa rin ang taong bayan ang epekto nito sa ekonomiya, lalo na sa oportunidad na makapagtrabaho ng marangal, pati na rin sa pagpapababa ng kriminalidad. Ayon kay Attorney Filemon Reyel Javier, tagapagsalita ng Trabaho Party List, hindi lang unemployment rate kundi crime rate ang mapapababa ng mas mabisa at mabilis na proseso sa paghanap ng hanap buhay. Isusulong ng grupo sa Kongreso ang panukalang maglikha ng isang centralized database kung saan makikita ng bawat Pilipino ang mga bakanting trabaho mula sa iba't ibang kumpanya. Dahil sa database na ito, paliwanag ni Attorney Javier, maisasaayos din ang isyong job matching at placement kung saan ang kakayahan ng manggagawa at pangangailangan ng employers ay mas madaling mapagtatagpo. Para sa Trabaho Party List, magsisilbing daan ito upang magkaroon ng libre at epesyenteng access sa mga manggagawa, maging mga graduate ng kolehiyo at senior high school sa impormasyon kung saan ang mga kumpanyang may job vacancy. Suportado ng ilang pag-aaral na ang tagtutok sa paglikha ng sapat na trabaho ay mabisang paraan upang mabawasan ang krimen, kaya't kailangan sa Kongreso ang mga grupong isusulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Para sa MBC TV and Network News, ito si Edniel Parosa. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado naman ang isang American national at 2 Pinay sa isang buy-bust operation sa Davao City. Yan at ang iba pang rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Nahulog sa kamay ng mga otoridad ang isang American national at 2 Pinay na kasama nito sa ikinasang drug buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 11 kasama ang kapulisan sa Diamond Avenue Executive Homes, Barangay Pampanga, Davao City alas 9:24 ng gabi. Kinilala ni PDEA 11 Regional Director Naravi Dokiatan ang American national na suspect na si alias James, 74 anyos, kung saan nabilhan ito ng isang pakiti sa hinalang pinatuyong dahon sa marijuana, habang inaresto din ang 2 babae na kasama ng suspect na sina alias Dayan at alias Etel. Nakuha sa posisyon ng mga suspect ang isang cartridge ng THC VIP, 2 sealed bottles na may lamang marijuana oil at 23 na pakiti na may lamang pinatuyong dahon sa marijuana. Sa ngayon, nakulong na ang mga suspect at narap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pangunguna ni Police Major Jonard E. Guevara, Acting Station Commander ng Police Station 1 Olongapo City, nasa kote nila ang isang watchlisted sa ikinasang drug buy-bust operation sa Apable Street, Barangay East Bahak, Olongapo City. Ang suspect na naaresto ay si alias Lily, residente ng Barangay Old Cabalan, Olongapo City. Dinakip nila ito matapos makabili ng hinihinalang shabu ang tauhan ng Police Station 1 sa nagpanggap na pusher buyer kasama ang isang confidential agent.
nasa 2.39 gramo ng shabu ang nakumpiska na nagkakalaga ito sa kabuuan na 16,252 pesos at nabawi din ang ginamit na mark money. Kasalukuyang nakakulong na ang nasabing suspect sa Police Station 1 Custodial Facility habang inihanda ang reklamo ng paglabag sa Republic Act 9165 para sa referral sa City Prosecutor Office. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Pangasinan, street level individual drug personality timbog sa bust operation ng PNP sa bayan ng Pusurubyo. Nasa likod ngayon ng rihas na bakal ng Pusurubyo Police Station ang suspect na si Glenn Neturada Villanueva, 33 anyos, street level individual at residente ng Barangay Banding, Pusurubyo. Sa ulat ni Chief of Police Major Jordan Tomas, alas 2:30 ng hapon isinagawa ng kanyang mga tauhan sa Drug Enforcement Unit ang operasyon sa Barangay Alipangpang kung saan isa sa mga pulis ang nagpanggap na bayar gamit ang mark money, binentahan ng suspect ng 4 na plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at agad itong inaresto. Nasa 4 na gramo ang timbang ng nasamsam na illegal na droga sa suspect na may street drug price na 20,400 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap na asunto ngayon ni Villanueva. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hindi isa o dalawa kundi 4 na parangal ang nayuwi ng kauna-unahang radyo sa bansa, ang DZRH, sa ginanap na ika-12 Makatao Awards ng People Management Association of the Philippines o PMAP. Ito'y dahil sa ipinakitang husay at natatanging kontribusyon ng himpilan sa paghahatid ng balita at pagseserbisyo sa mga Pilipino. Kung ano-ano yan, alamin sa The Better News Report ni Rovic Manuel. Sa ika-12 taon ng Makatao Awards for Media Excellence ng PMAP, muli na namang nag-uwi ng hindi lang isa, hindi dalawa, kundi 4 na parangal ang ilan sa programa at personalidad ng kauna-unahang radyo sa bansa, ang DZRH. Ito ay mula sa pagsisikap ng himpilan na makapagbigay ng mga natatanging kontribusyon sa mass media na buong sikap na ihahatid para sa mga Pilipino. Ang mga kaganapan, panoorin sa The Better News Report na ito. 4 na parangal ang naiuwi ng ilan sa mga programa at personalidad ng kauna-unahang radyo sa bansa, ang DZRH, sa ginanap na ika-12 taon ng Makatao Awards for Media Excellence ng PMAP o ng People Management Association of the Philippines. Una na nga rito ay ang Magandang Umaga Pilipinas ni Kuya Angelo Palmones na mapakikinggan simula alas 4 hanggang alas 6 ng umaga na pinarangalan bilang Best Radio News Program. So kami naman sa DZRH, we are continuing to serve the Filipino people. So maraming salamat, PMA. Pangalawang kinilala naman ng prestiyosong award-giving body ay ang Operation Tulong bilang Best Radio Public Affairs Program. Anyway, PMAP, maraming pong salamat sa pagkilala. This is our 3rd. Maraming pong salamat sa pagtitiwala. Thank you very much. Ang Operation Tulong ay nagsimula pa noong 1978 upang magbigay ng tulong sa publiko at sa kasalukuyan ay ipinagpapatuloy na ito ni May Binauhan o kung tawagin ay Wonder Woman ng DZRH. Pinarangalan rin ang batikang mamamahayag ng DZRH na si Dr. Cesar Chavez bilang Best Radio Public Affairs Program Host. At ang ating himpilan naman ng DZRH ang nakakuha ng parangal bilang Radio Station of the Year sa patuloy nitong paghahatid ng di matatawarang serbisyo sa mga Pilipino mula sa pamamahayag hanggang sa pagtulong sa publiko. Samantala, naging tagapagsalita rin sa nasabing event ang AVP ng Integrated Media at Head ng MBC Talent Management Group na si Vince Aldrin Haen tungkol sa the intersection of media and e-commerce, opportunities for business innovation. Ang Makatao Awards ng PMAP ay higit 1 dekada ng kumikilala sa mga natatanging kontribusyon ng mass media sa paghahatid ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon sa publiko at maging instrumento sa paghahatid ng boses ng Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Mariing ipinagbabawal ng mga train operators at corporations ang pagpindot sa emergency button ng mga tren nang wala namang emergency. Ano kaya ang parusa sa mga mahuhuling gumagawa nito? Alamin sa report ni Rose Babiera. Pinaalalahanan ng Light Rail Manila Corporation ang mga commuters ng tren na ang pagpindot ng emergency button sa mga kaganapang hindi naman emergency ay mariing ipinagbabawal. Kasabay nito ay naglabas ng paalala ang kinauukulan ng tala ng mga pagkakataon kung kailan lamang dapat pindutin ang emergency button, gaya ng health emergencies o kung may mga nahimatay, may mga nganak o may insidente na kailangan ng paunang lunas o first aid. Gayon din ang iba't ibang komosyon sa loob ng tren o kung may bomb threat. At kapag may sunog o apoy, ang pagpindot sa boto na ito sa dahilang hindi naman kabilang sa mga nabanggit ay mahigpit na ipinagbabawal. Ito ay para maiwasan ang pagkaantala ng biyahe at pagdudulot ng panik sa publiko. Ito rin ay para hindi mag-malfunction ang boton at higit sa lahat, ito ay para masiguro ang kaligtasan ng mga sakay ng tren. At ang sino mang mahuli na pumindot nito sa maling dahilan, lalo na kung biro lamang, ay maaaring pagmultahin ng 5,000 piso. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan! Sa mundo naman ng volleyball, nakatakdang humarap sa isang exhibition match ang ating national volleyball team na alas Pilipinas men at women na makakalaban ng national sa naturang friendlies ang mga pangmalakasang kupunan mula sa Japan. Ang mga detalye alamin sa report ni Matchpoint Millie Borja. Muli na namang masusubok ang lakas ng alas sa paparating na Alas Pilipinas Invitationals. Pareho kasing makakaharap ng Alas Pilipinas men at women ang mga team mula Japan para sa isang exhibition match na gaganapin sa September 7 at 8 sa PhilSports Arena sa Pasig City. Ayon sa Philippine National Volleyball Federation, ito ay bahagi rin ng paghahanda para sa pag-host ng Pilipinas sa 2025 FIVB Men's World Championship. Makakatapat ng Alas Women ang Saga Hisimitsu Springs, habang makakaharap naman ng Alas Men ang Panasonic Osaka Blution. Bagamat friendlies, inaasahan ng mainit na laban dahil maglalaro para sa Panasonic ang ilang national players ng Japan na sina opposite hitter Yuji Nishida, middle blocker Akihiro Yamauchi, libero Tomohiro Yamamoto at outside hitter na si Tatsunori Otsuka na mga kapwa sumabak sa 2024 Paris Olympics. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Agad namang nag-alala ang fans sa latest vlog ng actress-comedian na si Candy Pangilinan. Ang actress kasi na-diagnose na may shingles. Ang kanyang karanasan at pagpapagaling sa dumapong sakit, tutukan sa showbiz report na ito. Ang inakalang pimple, shingles na pala. Ito ang nangyari kay Candy Pangilinan. Dahil dito, nagpa siyang aktres na mag-self-quarantine. Ito ang ibinahagi ni Candy sa pamamagitan ng isang 15 minutong vlog. Sa derma ako pumunta, akala kong problema is skin lang kasi para ako may pimple. Medyo tinatamaan yung eyes ko. And then when the derma saw it, sabi niya, ay, hindi yan it's shingles. Maliban sa derma, kumonsulta rin niya ang aktres sa isang espesyalista sa mata para naman masuri kung may scratches sa kanyang retina. Yung problema nasa ulo po So it's from here hanggang paakyat po yung shingles ko. So masakit hanggang dito ko. Ang shingles ay dulot ng varicella zoster virus o ang virus na siya ring nagdudulot ng chickenpox o bulutong sa tao. Maliban sa naramdamang sakit, nawalan din daw ito ng gana kumain. Si Candy, nagdesisyon din anyang hindi ipakita sa anak ang kanyang muka para hindi ito mag-alala. Hanggang sa 10 araw ng kanyang isolation ang ibinahagi ng aktres. Sa huli, paalala nito sa kanyang subscribers. If I were you, get yourself vaccinated against shingles kasi hindi po siya biro. Para sa MBC TV Network News, ito po ang inyong showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
At yan ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. Sa ngalan po ni Karen Oyong, ito si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas araw ng Biyernes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.